Good afternoon. Dito ako ngayon sa Taiwan. Mag-alas 12 na ng tanghali. Nasa work ako ngayon, time of work. Ang hirap magtrabaho sa Taiwan. Nakakamiss ang pamilya. Nai-miss ko yung anak ko. Nai-miss ko yung asawa ko. Yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko. Nai-miss ko yung mga araw na kasama ko sila. Mahirap lumayo sa pamilya. Kailangan magsakripisyo na hindi sila kapiling para kumita para sa kanila. Ang hirap kumita kasi yung klase ng trabaho, hindi ka pwedeng mamili. Kung anong datnan mo rito, yun ang trabaho mo. Kahit mahirap, kailangan kayanin mo kasi ginusto natin ditong pumunta eh. Sakripisyo nga, di ba? So, parang ganun. Pamilyado na tayo, kailangan magsikap. Mahirap mag-adjust pag nandito ka sa Taiwan. Una-una, homesick. Pag na-homesick ka, ang hirap kalaban yun eh. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Iniisip mo yung pamilya mong iniwan sa Pinas. Pangalawa, yung panahon, iba yung panahon dito sa Pinas. Hindi ka sanay, madali ka magkasakit. Pag di malakas resistensya mo, yun, mahirap. Atlo, yung nature, at saka yung taong pakikisamahan mo. Language, mahirap umunawa. Intindihin mo lang yung inuutos nila para maintindihan mo. Pero yung salita nila, hindi mo maintindihan. Intindihin mo lang kung ano inuutos nila, kung ano sinesenya. Kaya dapat sanay ka ng sign language para maintindihan mo. Ganun yun. Mahirap din mag-adjust sa pagkain Taiwan. Kala mo masarap, pagkain hindi pala. Meron ding yung mga kasama mo na Pilipino. Iba-iba ugali, iba-ibang nasyon. Hindi naman, meron kasing Tagalog, merong Bisaya, merong Ilocano. Magkakaiba ugali niyan eh. So, pag pinagsama-sama mo yan, mahirapan ka. Hindi ka basta-basta makaka-move on. So, kailangang sacrifice sa lahat. Pangatlo, pangapat, kailangan mong magsikap sa sarili mo. Kasi pagdating dito, kailangan mo magmuluto ng para sa sarili mo. Kailangan mo maglaba para sa sarili mo. Natural na gawain yan sa mga Pilipino. Pero iba yung may nag-aalaga sa'yo tulad ng asawa mo, naka-prepare na lahat, mamimiss mo yung mga bagay na yan. So, pag na-miss mo yung mga bagay na yun, maaaring hindi ka tumagal dito. Pero pag iniisip mo, ang hirap ng buhay dito sa Pinas, mapipilitan ka umalis, kumita ka lang. Pero as of now, ang hirap kumita dito. Halos wala nang kinikita. Para ka ding trabaho sa Pinas. Nakakapos din. At saka walang natitira. Siyempre, stricto sila, ang mga Taiwanese. Marami silang inakaltas. Mas iniisip nila yung sarili nila. Mahigpit. Sila lang kumikita. Lalo na yung mga broker. Sana nga lang, yung mga broker na yan, tumigil na sa panguhot-hot sa mga Pilipino ba? Na pumapunta ng Taiwan. Ang laki-laki ng sinisingil nila. Illegal yan, kaya lang, sa gusto natin makalis. Pero dapat, naiisip din nila. Kahit yung mga agency sa Pinas, hindi dapat nila kinukonsinte. Sila mismo pumipigil sa mga broker
sa mga paniningil ng malaki. Kasi pinangungutang lang yan eh, iba nagsasanla pa. Makarating lang dito. So dapat, naiisip din nila na kaya tayo nandito para kumita. Pinaunlad nga natin ang bansa ng Taiwan. Pero tayo mga worker, hindi tayo makaahon. So sana may magawa namang gobyerno para sa mga problemang ng mga worker ba. Sa mga broker na yan, maturuan din sila ng leksyon. Masyado silang abuso sa amin. Hindi nila alam kung anong hirap ng trabaho na ginagawa namin. Pero kulang yung kinikita namin. Tapos, sila, nakaupo lang, laway lang, laking perang nakukuha nila sa amin. So, sana isang araw, magbago na may sistema. Hirap lumayo sa pamilya talaga. Pag nagsakripisyo ka, tiisin mo lahat. Maraming problema minsan, gusto mo umuwi, hindi mo magawa dahil may problema ka sa pamilya, gusto mo umuwi. Iniisip mo naman, malaki rin ubusin mo, gagastusin mo pag-uwi. Kahit namang problema ay asawa mo, o magulang mo, hindi mo matulungan ng gusto. Gusto mo man ikaw ang kumilos, nandito ka. So, sakripisyo sila, sakripisyo rin ako. Marami ding bisyo dito. Nakakaawa yung iba. Kasi inuuna yung bisyo. Naubos yung pera nila doon. Alak. May nagsusugal din. Isa lahat, babae. Yung mga babae, sila rin na mismo, gumagawa ng paraan para patulan sila. Yung mga lalaki na talagang mahilig sa babae. So, hindi maiwasan. Pero pag gusto, maiwasan talaga. Gustong magmahal ang pamilya. Hirap umiwas sa bisyo. So, sa mga gustong mag-Taiwan, isipin nyo muna. Kailangang matatag ang puso nyo, ang isip nyo, na lumayo sa pamilya nyo. Siguraduhin nyo rin na pumunta kayo rito para hindi masira ang pamilya nyo. Dahil once na pumunta kayo rito, ang mga nagpupunta rito na may pamilya, so 100%, 70 or 60% ang nasisira ang pamilya. Sa mga babae, dalaga, kababaihan, makinig kayo. Sa 100% na babae na nagpupunta rito, almost 50% nasisira ang buhay. Bakit ko nasabi? Nabubuntis. Karawang mga bata, walang anak, walang tatay. Mga tatay naman nila, siguro naghahanap sila, kaya hindi nila mapigil na ganun. Kaya sa mga dalaga, mag-ingat kayo. Seryosohin nyo buhay nyo pagdating nyo rito. Huwag kayong maglaro lang. Isang pagkakamali nyo, hindi nyo na may babalik. So, sa mga lalaki naman, make sure na huwag naman tayong maging marahas. So, huwag naman tayong tumingin sa mga babae huwag natin tingnan yung mga babae ng mababa lang. Irespeto natin sila. Ingatan natin. Kung hindi nyo maiwasan sila, kausapin nyo or ingatan nyo sila. Hindi ko sinasabi, kinukonsinti na gawin nyo, pero hanggat nakakaiwas, iwasan natin. Tayo mga Pilipino dapat nagtutulungan. So, kung mga gustong mag-abroad, isipin nyo pamilya nyo lagi. Mahalin nyo sila. Sila gawin nyo inspirasyon. Sigurado, uunlad buhay nyo. Kayong magtapon ng pera na pinagpawisan nyo. So, yun lang. Sana maging magandang mensahe para sa bawat isa sa atin dito. Maraming salamat. Ako nga pala si Arbal. Nagtatrabaho ako sa Jiaoyu. Salamat. Bye-bye.